Pagkawala ni Jimmy Butler sa laro, senyales na naaalis na sa Heat. Stephen Curry hindi nababahala, may nakitang solusyon sa Warriors at susi sa championship ring ngayong season nasa Warriors na pala. Ang Miami Heat ay naharap sa mahirap na laban kontra Oklahoma City Thunder nitong Sabado ng araw. Lalong humirap ang laro nang si Jimmy Butler ay lumabas sa unang quarter na nagresulta sa pagkatalo ng Heat sa score na 104-97. Si Jalen Williams ang nanguna sa Thunder na may 33 puntos habang si Shai Gilgeous-Alexander ay nagdagdag ng 25 puntos upang makamit ang kanilang ikapitong sunod na panalo. Ang talo nila sa Milwaukee Bucks sa NBA Cup Final nitong Miyerkules ay hindi kabilang sa opisyal na standings. Matapos ang siyam sa kanilang huling 11 na nilaro sa road, handa nang umuwi ang mga manlalaro ng Thunder ngunit nakatuon pa rin sila sa laban ngayong Sabado. Nang si Butler ay umalis sa laro na may 4:41 minutes remaining in first quarter, maraming naniniwalang nasaktan niya ang kanyang kaliwang bukong-bukong. Nakita si Butler na tila natapilok ang kanyang kaliwang bukong-bukong nang matapakan niya ang paa ni Luguentz Dort habang ninanakaw nito ang bola mula sa kanya. Ang veterano ay nakamiss na ng 5 laro ngayong season dahil sa mga issue sa bukong-bukong. Habang tinawag ang timeout ng Heat, naglakad si Butler papunta sa locker room kasama ang mga trainer. Bago magsimula ang ikalawang quarter, inihayag ng koponan na hindi na siya babalik sa laro dahil sa karamdaman. Kumalat ang ulat na si Butler ay may iniindang stomach bug. Dahil dito, nagkaroon ng tanong kung dapat ba siyang naglaro kahit na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, matapos ang laro, sinabi ng head coach ng Heat na si Erik Spoelstra na nasa lineup si Butler dahil sinabi nitong kaya niyang maglaro. Hindi ko iniisip ang ibang bagay, sabi ni Spoelstra sa mga reporter. Kung sinabi ng mga lalaki na kaya nilang maglaro, tuloy tayo ngayon. Nagtapos si Butler ng walang puntos at 2 assist isang laro matapos siyang magtala ng triple-double sa kanilang pagkatalo kontra Detroit Pistons nitong Martes na may 35 puntos, 19 na rebounds, 10 assists at 4 na steals. Sa kabila ng pagkawala ni Butler, matapang na lumaban ang Heat kontra Thunder sa pangunguna ni Tyler Herro na may 28 puntos, 12 rebounds at 5 assists. Nagdagdag si Bam Adebayo ng 17 puntos at 10 rebounds habang nagkaroon ng 7 tahi sa itaas ng kanyang mata matapos matamaan sa mukha sa ikatlong quarter. Next man up, sabi ni Adebayo tungkol sa pagkawala ni Butler. Sinuri namin siya sa halftime pero kailangan naming maayos ito. Hindi mo maaaring isipin kung sino ang nariyan o wala. Ang mahalaga ay subukan naming makuha ang panalo. Si Butler ay matagal ng laman ng mga trade rumors na naghahanap ng pangmatagalang kontrata na hindi gustong ibigay ng Heat. Ang kanyang pag-alis sa laro nitong Sabado ay magpapalakas ng haka-hakang nais na niyang umalis sa Miami. Hindi sumama si Butler sa pagbiyahe patungong Orlando para sa laro kontra Magic nitong Linggo. Gayunpaman, ayon sa mga ulat, maaari pa rin siyang sumali sa team sa oras para maglaro. Anong masasabi niyo mga kaibigan kay Jimmy Butler? Sa sumunod na balita naman, ang mga inaasahan sa Golden State Warriors ay medyo mataas nang makuha nila si Dennis Schroeder sa pamamagitan ng trade. Si Schroeder ay nagdadala ng bagong dimensyon sa playmaking ng koponan dahil mahusay siya sa pagpapatakbo ng pick and roll plays. Bagamat salungat ito sa tradisyonal na estilo ng opensa ng Warriors, maaaring ito ang kinakailangang tulak upang magising ang koponan matapos bumagal ang kanilang simula sa season. Ngunit ang unang laro ni Schroeder para sa Warriors ay hindi maaaring maging mas masama pa dahil sila ay natalo ng Memphis Grizzlies sa score na 144-93. Isang 51 puntos na pagkatalo kung saan si Stephen Curry ay nagkaroon ng kanyang pinakamasamang laro sa matagal na panahon. Si Curry ay wala sa ritmo buong laro at nagtapos na may 2 puntos lamang mula sa 0 of 7 shooting field goal. Ang kanyang bagong backcourt mate na si Schroeder ay hindi rin naging mas mahusay, nagtala lamang ng 5 puntos mula sa 2-12 shooting. Isang laro na mas mabuting kalimutan na lamang ng Warriors, pag-iwas sa panic. Sa kabila nito, hindi nagpapakita ng panic ang Warriors at si Curry. Sinabi ng 36 na taong gulang na star na hindi siya nababahala sa pagkatalo laban sa Grizzlies. Tuwing isang taon, nagkakaroon kami ng ganitong klaseng pagkatalo.
Ngunit kumpara sa 50 puntos na pagkatalo laban sa Boston Celtics mas maaga ngayong taon, mas gusto ko ang vibes ngayon. Patuloy kong sasabihin ito dahil tunay akong naniniwala na mas mahusay kami kaysa sa ipinakita namin ngayong gabi. Sinabi ni Curry sa mga reporters sa locker room pagkatapos ng laro ayon kay Om Young-misuk ng ESPN. Idiniin ni Curry na hindi nawawala ang kanilang composure kahit na parang bumagsak ang mundo. Ayoko ng salitang panic. Tanggapin kung nasaan ka. Bumangon at alamin kung paano baguhin ang momentum ng season. Ang panic ay parang ibig sabihin na wala kang sagot. Sa tingin ko may mga sagot kami pero kailangan lang sigurong maglagay ng sense of urgency, dagdag niya. Ang kalagayan ngayon ng Warriors. Ang Warriors ay bumagsak sa record na 14-12 at nasa labas ng automatic playoff spots matapos ang kanilang ikatlong sunod na talo, ngunit ang paraan ng pagkatalo ay nakakabahala. Nakapagtala ang Memphis Grizzlies ng 144 points laban sa Warriors na nagbigay sa kanila ng ikalimang pinakamalaking pagkatalo sa kasaysayan ng franchise. Si Curry ay hindi naging maganda ang laro, hindi nakapagtala ng kahit isang field goal sa unang pagkakataon mula March 2018. Ngunit noon ay naglaro lamang siya ng higit sa 2 minuto. Si Draymond Green ay nagtala ng nakakahiya na stat line. 0 points, 0 rebounds, 0 assists, 4 turnovers, and 4 personal fouls. Ang rookie na si Brandon Podziemski ang nanguna sa scoring na may 21 punto, ngunit karamihan sa mga ito ay nangyari nang tapos na ang laro. Ang tanong ngayon ay kung gaano kataas ang pwedeng marating ng Warriors ngayong season. Mga pag-aayos at bagong additions. Hanggat nasa roster sina Curry at Green, ang front office ng Warriors ay magbibigay ng mga piraso na maaaring magkasama upang makipagkumpetensya para sa championship. Ang pagkawala ni Klay Thompson ay na-handle ng maayos na nagdala ng mas malalim na rotation sa team sa tulong ng shooting ni Buddy Hield, depensa ni Kyle Anderson at hustle ni DeAnthony Melton. Noong umpisa ng season, nagmukhang tama ang kanilang diskarte, ngunit ang pagbagsak sa debut ni Schroeder ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ang papel ni Buddy Hield. Si Buddy Hield ang pinakamalaking X-factor sa team ngayong season. Sa simula ng season, siya ang pangunahing scorer ng Warriors na tumutulong sa kanilang 11-2 record matapos ang 13 laro. Sa puntong iyon, siya ay nagpapakita ng halos 42% shooting from the 3-point line. Ngunit mula noon, ang kanyang shooting ay bumagsak sa 35% na minsang nagiging dahilan ng pagkatalo ng team. Ang rookie na si Podziemski ay nakaranas ng inaasahang rookie wall matapos ang maagang tagumpay. At ang bagong mga add-ons ay nangangailangan pa ng oras upang mag-gel. Gayunpaman, si Hield ay hindi lamang naging biktima ng mataas na inaasahan, siya rin ay naging masyadong mahalaga sa team. Kapag hindi gumagana ang kanyang shooting, nagiging masikip ang court para sa Warriors. Kung hindi maibalik ni Hield ang kanyang forma noong simula ng season, ang Warriors ay magiging pangkaraniwang kalaban lamang sa unang round ng playoffs. Ang posibilidad na maabot ang kampyonato ay nakasalalay sa muling pagbabalik ng maagang forma ni Hield. Sa kabuuan, ang Warriors ay kailangang magpakita ng mas malaking determinasyon at umaasa na maibalik ni Buddy Hield ang kanyang maagang forma upang maituwid ang kanilang landas sa season na ito. Sa tingin nyo mga kaibigan, saan kaya aabot ang Warriors sa season na ito? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.